7 ng umaga, dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa, ang bagong DZME 1530. Gising na, bangon na, Pilipinas. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Magandang hapon sa inyo lahat at narito na naman po ang programang Kamalayan. Ako po si Tato Malay at ako po ay hindi naman talaga mag-iisa ngayon pero na-late ng ang aking kasama si Albert Padlan dahil matindi raw ang traffic sa kinalalagyan niya. Okay, so alright, no problem at tayo naman ay marami pa rin pwedeng umpisang pag-usapan na natin dahil alam po ninyo na talagang itong nakaraang linggo ay marami na namang mga nangyaring maganda at hindi maganda. At of course, focus natin ay sa maganda at walang ibang kundi si Miss Universe, Pia Wurtzbach. Maganda. Alright. Anyway, ito nga ay isang programa na kung saan ay ating pinapaliwanag ang mga nangyayari, kung saan ay ang mga reaksyon ng karamihan ay kakaiba sa aming mga pananaw. No? Kaya antabayanan lang ninyo ang aming mga iba pang mga magiging topic na magandang pag-usapan sa araw na ito. Pero sa unang gusto kong mangyari ay nais ko munang bigyang pansin ang itong nangyayaring parang sa eleksyon na kung saan ay talagang mukhang bumubulusok na ang mga kandidato at sigurado ay mukhang ito ay magiging anong tawag doon yun, talagang hindi naman git-gitan o yung anong tawag yun sa pag talagang na sila yung puspusan yan na pagkakampanya dahil nga ito na ang isang anong tawag dito, ilang buwan na lang ba bago mag-eleksyon, so malapit na. Kaya in terms of what we are expecting, we will have a new president. At tayo ba ay na-excite dahil meron na tayong panibagong presidente o medyo kinakabahan kasi kung sino ang magiging presidente natin ay imbis na makatulong sa pag-unlad ng ating bansa ay biglang hilahin pababa, lalo na kung medyo ang suporta ng tao ay hindi maibibigay ng karamihan, no? Kasi hati-hati mukhang ang nakikita natin ngayon ay may gustong manalo si ganito, si ganyan. So in other words, ang magiging winner dito sa ating magiging pangulo ay hindi binoto ng majority. Hati-hati. So ang tanong kung sino man ang lumabas dyan ay magiging katanggap-tanggap kaya sa buong bansa o sa buong mamamayang Pilipino. Sana naman, no? Kahit na sino na yan wala na tayong dapat pang gawing ano tawag dito? Gawing mga parang hindi ina-expect na kuha natin, no? Yung parang sa ating nakalipas na ilang taon na nga, no? Ang tinitignan natin palagi ay ano ba magagawa ng presidente para sa atin. Baka ngayon dapat ang tanong is
Ano ba dapat ang magawa ng bawat mamamayan na makatulong sa ating magiging bagong presidente? Yun siguro mas magandang tignan natin. Dahil hindi na natin siguro nakita na sa lahat ng dumaan ng mga presidente ay ang sinasabi palagi wala naman nangyayari, wala naman pagbabago. So ano bang pagbabago ang hinihintay? Baka naman yun na nga, magkakaroon ng talagang pagbabago kapag tayo ang nagbago. Yun yung sinasabi natin palagi dito sa programa. Tayo ang dapat magbago, hindi ang pagbabago na hinahanap natin sa magiging bagong gobyerno o magiging bagong presidente. So yan ay hamon sa ating lahat. Handa ba tayo magbago? At pag sinabi ng bagong presidente ay kailangan ko ang tulong nyo. Kasi yung nakaraan, ang sinabi, kayo ang boss ko. Kaya ang nasunod, sino ba? Totoo bang naging boss ang mga tao? Or imbis na maging magandang direksyon ang nangyari, ay parang ang direksyon ng tao ay hindi siguro natin malaman kung saan natin dinala ang presidente. Kasi sabi nga natin, tayo ang boss So, anong ginawa natin? Dinala ba natin yung presidente sa gusto nating kalagyan ng ating bansa o wala rin tayong ginawang maganda? Kasi kung sinasabi natin na hindi natin nakita ang pag-unlad, tayo ang may kasalanan kasi tayo ang boss Yun yung kwan. Magandang hapon po, Team Kamalayan. Umpisahan na po, Sir Tato. Agad. Yan. Oo, inumpisahan na nga natin. At ang isang kwan na nga dito, sa ating nakitang nangyari ay kung saan sinabi nga natin na ang tao ang naging boss, ang mamamayang Pilipino ang naging boss. So, ano ba ang ginawa natin? Paano natin pinaandar ang gobyerno ng presidente ng nakaraan, itong magiging matatapos ng rehimen ni Aquino, ni Presidente Aquino. Kasi ano ito yung talagang kung tutuusin, ewan ko kung ano ba talaga ibig sabihin niya nung sinabi, kayo ang boss ko, kayo ang masusunod. Kapag tayo ang nasunod, ang tanong nga ano ang gagawin natin kung tayong susundin niya? O ano ba ang pinalabas natin na mga alituntunin na para niya sundin? Or baka naman hindi na niya kailangan sundin. Kasi kung tayo ang kusang gagawa ng direksyon o mamamahala, talagang may mangyayari. Kasi alam po ninyo, kahit na sinong umupong presidente dyan na gusto magbago ang bansa, hindi nagbabago Kasi nga ang tanong is kasi ang nangyayari is hindi nagbabago ang mga tao, yung mga Pilipino, Kaya ngayon, nung naging boss palalo, hindi nga nagbago So, saan pumunta ngayon yung sinabi ni Pinoy, kayo ang boss ko? Di wala, okay, bahala kami, hindi natin gawi. Siguro, ito ang magandang natin i-analyze Kasi, ano ba talaga? Saan tayo gustong pumunta? Yan. Kung talagang tayo ang magiging boss. At tayo talaga ang boss Ang tanong is, sino sa atin ang talagang nagbibigay ng direksyon sa ating bansa? Sino ang nakararami? Sino ang talagang masasabi nating sinusunod ng gobyerno? Hindi ba ang masang Pilipino? Okay. Medyo yan pag sinabing masang Pilipino. Kasi kita nyo, lahat ng layunin ng gobyerno ay para tuunan ang mga kailangan ng masang Pilipino. So kung poverty is the main goal of the government, to alleviate poverty. So ano ang ginawa? Paanong paraan ang nangyari na para sagawa ang
pagbabago sa problemang yon. Alam niyo, yung United Nations, meron din silang ganyan na, yung ang tawag doon, yung parang, meron silang mga goals or I forgot how they called it. At nung tinignan ko yung goals nila, sabi ko, ay nako, wala rin mangyayari dito. Kasi, ibang klase yung, nila yung pinagtutuunan ng pansin Katulad din ng gobyerno natin. Ang pinagtutuunan natin ng pansin ay yung mali. What I mean by mali is, yung, kung kunyari, sinabi natin, anti-drugs tayo. Ayaw natin ng droga. Nakafocus tayo sa campaign ng anti-drugs. At the moment, doon tayo nakafocus. At yun ang ating pinipilit na malunasan. Wala mangyayari. Bakit? Epekto na kasi yan yung droga Pati kahirapan, epekto na yan I mean, resulta na yan ng isang cause na hindi natin na-address Ang ina-address natin dapat hindi yung kung ano yung nakikita na natin. I-address natin yung ugat niyan. Bakit nangyari yan? So, ngayon, pag sinabing poverty na naman, ano na naman ang gagawin? Magbibigay na naman ng mga dole out. Magbibigay tayo ng mga kung ano-anong para lang na masabing may nakakain sila na ganyan. So, in other words, hindi natin na-address talaga kung bakit tayo naghihirap. Ano ba talaga ang punot dulo niyan? Ano pinanggalingan niyan? So, kung hindi natin ma-address yan, kahit na sinong umupong presidente, wala mangyayari kasi hindi na-address talaga na tama yung mga problema natin ang problema natin, kultura So, dyan tayo talaga nagkakaroon ng magandang diskusyonan dahil pag sinabing kultura yan, anong klaseng pagbabago kailangan natin gawin? Malaking pagbabago. At dito nga sa Kamalayan, dito natin pinag-uusapan yung mga nais natin mabago. Dahil ang main problem talaga natin, ang pinakamalaking problema natin ay ang ating mga pinagpapaniwalaan na kung saan ito ay laganap sa ating kultura. So, hanggat hindi nababago yung mga yan, kahit na anong paraan, kahit na anong laking pera ng gobyerno na magamit nila para ayusin yung mga problemang yon, wala rin mangyayari. So, okay. So, ang tanong nga is, anong klaseng pag-iisip ang kailangan natin? Yan ang pinag-uusapan natin sa Kamalayan. At dito nga, usapan natin dito ay yung kapayapaan. Dahil hanggat walang kapayapaan, wala tayong anong tawag doon? Wala tayong magiging parang yung sinasabi nating malaganap na mga parang pagsagawa, no? Yung kasi pag magulo, hindi mo magagawa yung lahat ng mga nais gawin ng gobyerno dahil maraming sagabal, maraming hadlang at hindi nagkakaroon ng unawaan, no? So kapag wala yung kapayapaan na yan at hindi natin talaga kasi katulad dito sa Maynila, wala namang gera dito sa Maynila pero wala tayong kapayapaan in terms of we have chaos here. Nakita natin sa traffic yan. Nakita natin sa mga MRT yan. Kung paano nagkakaroon ng mga nagkaaway-away ang mga tao dyan para lang makapagsiksikan dyan sa loob ng MRT, no? Para makauwi. So, ito ay isang bagay na talagang hanggang ngayon ay hindi nalulutasan nabibigyan ng lunas ng kahit na sinong gobyerno dahil nga hindi natin pinag-aralan ang cause, yung pinagmulan. Alright, so ang kapayapaan ay importante sa atin at hindi pwedeng mangyari ang isang magandang kabuhayan ng isang bansa kung walang kapayapaan. Kaya yun ang basic kaagad natin
kung gutom ang tao, magpapatayan yan para lang magkaroon ng pagkain. So in other words, yan ay isang bagay na kailangan ma-address din. So, ang kapayapaan ay basic sa pamilya. Dapat doon pa lang mayroong kapayapaan na. Doon pa lang, sa pamilya pa lang, wala na, away-away na rin. So, bakit gano'n, no? So, siguro, ang tanong is, ano ba talaga ang dapat na ituro natin sa mga tao ngayon, like sa mga bata? Ito ay hindi pwedeng sabihin natin na hindi natin binibigyan ng pansin, no? Dahil sa eskwelahan, tinuturo yan mga sinasabing good manners and right conduct. Pero, ang tanong is, pag tinuro mo nga yung good manners and right conduct, ano ba sinasabi natin? Puro bawal. Puro yung hindi positive. Puro yung negative ang tinuturo. Pati na lang sa religion nga eh. Ang focus natin sa Ten Commandments eh. Ano yung Ten Commandments? Puro bawal. Hindi pwede maging gano'n. Hindi pwede magnakaw. Hindi pwedeng makipag-apid. Puro yung bawal ang binibigyan natin ng pansin eh. So, ang tanong nga, ano dapat? Dapat yung positive o yung mga dapat na nakikita natin maganda. Kaya dito sa ating programa, mas binibigyan natin ng oras na pag-usapan ang mga positibong bagay na talagang kung saan ay yun ang dapat natin tinitignan. Kasi pag ang tinitignan natin ay yung mga hidwaan, lalo na yung mga napapanood natin sa telebisyon, no? Sa lalo na sa mga pelikula, hindi lang sa pelikula, kundi lang sa mga telenovela, yung mga palaging conflict ng mga families, no? At yan, pag nandiyan dyan palagi napapanood natin, ang kamalayan ng bawat Pilipino ay nagiging ganun din. So, paano natin ngayon masasabing magbabago ang Pilipino samantalang lahat ng pinakikita natin na example na dapat kung saan ay tutularan nila o ma-imbibe nila, napaka-negative. Kaya tuloy, hanggang ngayon, hindi natin magawang masabi na ang Pilipino ay talagang magaling sa lahat ng bagay dahil yung positive. Actually, not even being positive is the real solution eh. Kasi sabi nga nila kayo naman puro positive kayo, puro kuan kayo affirmation na kuan. Hindi po. Hindi namin sinasabi na ang paraan ay maging positive palagi sa aming pananaw. But what is important is what is really true. Kaya nga yung katotohanan na talagang dapat nating bigyan ng pansin dahil kuminsan hindi natin alam kung ano totoo. Kasi nga iba-ibang katotohanan sa bawat ibang tao, bawat ibang natin, no, na nakikita sa mga lipunan natin. So ang tanong is, kung ang katotohanan ay iba-iba rin at ang paniniwala ay iba-iba at ano ba ang umpisang bagay na dapat natin tinuturo sa ating mga kabataan? Alright. Kung talagang pakikinggan ninyo ang mga sinasabi sa simbahan, yan ba kaya ay magiging lunas sa ating mga problema? Sa aking palagay, kung ang nadidinig natin sa simbahan ay puro yung mga bawal, kasalanan, hindi pwede, yung mga hindi dapat gawin, no? Mukhang hindi yata yun ang ating dapat ma-imbibe, no? Kasi negative yun eh. Ngayon, pag sinabi rin positive naman, okay, positive naman, pero you don't explain exactly why you are still doing either positive or negative o doon sa mga bagay na pagpipilian nyo. Ngayon, ang tanong is, ano ba talaga ang basihan ng mga bagay na nangyayari sa buhay natin? Hindi ba meron tayong mga batas? At yung batas na sinusunod natin ay galing sa batas na nga ng, masasabi natin mga
galing sa kautusan din ng Diyos, no? Yung mga batas din ng Diyos. Now, kung yun ang basehan ng batas, sa tingin niyo ba magbabago talaga na maganda ang ating lipunan dahil ang gagawin lang nila is, oo, sige, hindi namin vina-violate ang mga batas, pero wala nangyayari sa buhay namin. Oh, so maganda ba 'yon? Okay. Ang tunay na batas na aming tinuturo dito sa Kamalayan ay itong mga universal laws and principles na kung saan ay ito ay kapangyarihan natin. Kumbaga, when you work with these laws and principles, you can create the kind of life you want. Or not only create, but discreate. Is there such a word as discreate? Kasi kung negative mo naman igagamit yung universal law na yun, pwede rin. Pero, saan mo dadalhin, no? So, in other words, we are not aware. Ito yung pinaka-bottom line talaga na ating, ang haba na sinabi ko na, pero yung introduction ko. Pero ang gusto ko lang sabihin is, we have universal laws and principles, or the divine laws and principles, that we call that are in place. Saan galing yun? Eh, di ba nga, sinabi nga that we are made in the image and likeness of God. At yung sinasabi nating made in the image and likeness of God, ang God, hindi tao. Hindi siya yung katulad natin na itong nakikita natin sa ating sarili na tao. Ang God is basically what? If you will really now reverse when we say we are made in the image and likeness of God, what is God? God is love. God is life. God is authority. God is strength. God is a provider. No? God is marami siyang no? And all those things nasa atin yun eh. Ito yung pinamana sa atin eh. Kasi nga, if you are children of God, that means we are also, when we say we are one with God, we have all those attributes. We have all those, qualities. Eh bakit sinasabi natin wala tayong magawa sa buhay natin? At ang ating sinusunod ng mga batas, yung mga negative one lang, or yung mga thou shalt not steal, thou shalt not, puro thou shalt not eh. So, ang tao, tuloy, ganun lang ginagawa. Hindi nga siya magnanakaw. O kung magnakaw man, sige, pag nahuli, hindi na nga gagawin. At yun na yung mangyayari sa buhay niya. No? So, marami nabubuhay sa atin, walang nangyayari eh. Dahil sumusunod lang sila kung ano yung required na minimum, yung minimum requirement sa kanilang buhay. No? Like, basta huwag ka lang gagawa ng ganyan, sumunod ka lang sa batas ng Diyos, ayan. Eh, ang batas ng Diyos na sinusunod talaga natin, ang daling, paikutan eh. Kita niyo kung paano natin nakikita yung, lalo na yung mga politiko na sila na ngayon gumagawa ng batas eh. May batas na in place sila pa yung nag-approve, sila yung gumawa, tapos sila pa yung hindi sumusunod. So, tanong dyan is, bakit natin ngayon ginagawang ganito ang buhay natin? Pero ang talagang batas, which is the real law that we are supposed to follow, are these universal laws and principles that we are, and that law and principle, yung mga itong universal laws and principles, napakasimple lang. It always says yes to what we want. In other words, tayo talaga ang boss. Ito yung sinasabi na God always says yes. So in other words, ito yung tamang sinasabi na Pinoy na, kayo ang boss ko. Ang sabi ni God, ikaw ang boss kung ano man ang gusto mong gawin. That's like in the prodigal son. Nung inahingi nung anak yung kanyang mana, ano sabi nung tatay? Sige, bigay ko sa iyo. Nagtanong ba siya kung ano gagawin? Tinanong ba niya kung paano mo gagastusin yun? Wala. Basta bahala ka, bigay ko sa iyo. Nilustay nung anak. Pagkatapos, anong ginawa? Bumalik, nagsisi, bumalik. At sinabi, hindi ko kaya. Wala akong pera. Natutunan ko na dapat na matutunan ko.
O, nagalit ba ang father? Hindi. Sabi pa nga bigyan siya lahat ng kailangan niya. Magandang damit, magandang mga pagkain, masarap na pagkain, lahat. Oh, tapos may sinabi bang, ikaw huwag mo nang uulitin Wala naman sinabing gano'n Wala. Sabihin, God only says yes in terms of what we want to do. Now, if you want to use the universal laws in terms of kakaibang paggamit, okay pa rin. That's why, yun nga, binigay sa atin free will. Binigyan tayo ng free will. You can do whatever you want to do. Kaya lang, ang talong is, what are you doing with it? So, ang talong ngayon sa atin mga kababayan natin dito sa Pilipinas, kapag binigyan na tayo ng kapangyarihan, ano ang gagawin natin? Tayo ang boss Tayo naman talaga ang boss Wala namang ibang boss kundi tayo So, huwag na natin pag-isipan na ang magiging presidente, ang magiging hari o boss. Tayo ang magiging dito. Tayo ang magbibigay ng direksyon sa buhay natin kung anong gusto natin mangyari. So, babalik po tayo pagkaraan po ng ilang paalala. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng informasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Okay. Bilis Kala ko meron pa mga plugs pa na play. Alright. So, balik tayo sa ating nag-uusapan. So, tayo talaga ang boss. Nasa atin ang kapangyarihan kung anong gusto natin gawin sa buhay natin. Hindi natin kailangan ng isang magaling na presidente na uupo. Tayo talaga ang sinasabing may control ng ating buhay. Anong gusto mong gawin? Anong gusto mong magkaroon? Anong gusto mong mangyari? Bakit wala nangyayari? Ikaw mayroong kakulangan. So, pag hindi mo nakitang masasabing rito, yung hinahanap mong maganda sa buhay mo, ikaw ang hindi gumagawa ng na kailangan na mangyari para mangyari yung gusto mong mangyari, no? Okay. Sabi ko ni Willie nito ulit. Tama po, nawala ang wangwang, dumami ang mga buwang. Kasalanan natin. Dumami ang mga buwang. Oo nga. Okay naman yun. No? Yun, at least, kahit pa paano, ewan ko lang ito susunod na presidente kung susundin pa uli niya yung pagbabawal ng wangwang. Alam ko, yung pag nanalo yung isang presidente na alam ko ang una ibabalik niya yung wangwang Kasi kahit lang ngayon, nagwawangwang siya Yun daw reklamo ng mga nakakita sa kanya. Anyway. Alright. So, anong gagawin natin in terms of dito sa binigay na kapangyarihan sa atin? Nasa atin ang kapangyarihan, Nasa atin ang freedom to do what we want with our lives through our creative power. We have that, we can create what we want. At hindi tayo nangangailangan ng isang gobyerno na masasabi natin na ito ay magbibigay sa atin ng tulong or ng kaginhawaan. Alright. So, wait. Basahin natin, no. Hi, thanks for the show. I always listen to your program even if di ako lagi paparamdam. Si Benjamin. Okay, Benjamin. Maraming salamat sa iyo. At alam naman namin na ikaw ay talagang merong ganitong kamalayan na rin, no? Na nababasa ko sa mga sinusulat mo dito sa mga text mo. At okay, keep it up at sabay-sabay tayong magkaroon ng
pagbabago sa ating mga pinag-uusapan dito in terms of yung mga ibang concepts nga kasi ang tanong ko nga palagi tuwing nagkakaroon kami ng dito kung minsan sabi nga ni Albert pare medyo taas-taas na naman yung baba mo. Okay, sabi ko hindi naman sa mataas yan, nakukuha nila yan, kaya lang kadalasan ay ang dating lang nga ay kakaiba, no? Pero kaya nung intindihin kagad yan. So hindi natin sasabihin na mataas yan or ibang level. Pero yun na nga, nakakashock lang kung minsan kasi parang hindi nakagisnan So in other words, ito na yung isang bagay na masasabi natin sa programa ay dito kayo makakarinig ng kakaiba nga. Alright, so Mr. Padlan, welcome back. Welcome back. Welcome to the program. At siguro ay kailangan ay bumati ka muna at para malaman nila na meron ng ibang boses na marinig sila. Yan. Wala pa. Hello. Yan. Okay. Modulate ka pa rin. Good afternoon. Salamat sa patience nyo for waiting for me to come here. Medyo okay. Medyo exciting yung daan. Ganun. Nakita ko Hindi gumagalaw. Okay lang. At a certain point, biglang pinagbigyan kami ng universe na dire-diretso. So, okay. Alright. So welcome. Thank you for joining us, si Albert Padlan po. Okay. So kanina ay sabi ko nga nabanggit ko nga sa ating programa na ang tunay na boss talaga sa ating lipunan ay ang mamamayang Pilipino. At sila tayo talaga ang pinaka-bossing dahil tayo ang merong kapangyarihan na gawin kung ano dapat ang pwedeng gawin sa ating buhay. Kasi, di ba, we are created in the image and likeness of God, and God actually has all the attributes, the qualities that can create the impossible, create the impossible things to happen. No? In other words, wala tayong kaduda-duda na pwede mangyari ang talagang gusto natin mangyari. Okay. Right. So, eto nga, etong panahon ng sabi nga natin, eleksyon, ay umaasa na naman ang tao. Pero sabi nga natin tayo ay hindi na dapat umaasa. Dapat tayo ay tumutulong. By way of changing our lives. Yun yung pinaka-ano doon pinaka-bottom line Kasi nga, what is it that we have to change? We have to change now our way of, our outlook in terms of how we run our lives. Kasi we are able to create. The word creation. Kumbaga, if God created the world, we also create our own worlds. Okay. Individually, we create. You know, basic premise naman yan di ba? Basic premise yan, which is our thoughts create. Our thoughts and our feelings create. Which is the attributes na binigay sa atin ni God na all you have to do is think and feel that know that we will get it. That we already have, di ba? Yung mga gusto natin. So, makakapag-create tayo. Yun ang basic premise. So, kung gusto natin na magandang liderato, magandang tayo magke-create nun we will create it. Pero, in this case, since ang apektado ang sambayanan, yung sambayanan mismo ang magki-create din. Based on bang iniisip natin, anong nararamdaman natin, ano yung... Actually, lahat nung naging past governments, presidents, tayo nag-create. Kung hindi natin gusto yung nangyari sa iba, tayo rin ang may kasalanan. Bakit sila nandun?
What I mean by tayo may kasalanan? Dahil tayo naglagay eh. Tayo, okay. Tayo may kagagawan. Sino ang naglalagay ng presidente? Okay, sinasabi boto. Yung maraming bumoto. Pero yung votes na yun, basically, walang essence yun eh. Yung vote eh. It is the consciousness of the people that brought that person there. Kung anong klase yung presidente na umupo at that time at kinumplain nila na walang yan naman yung presidente yan eh. Sino ang walang yan? Which is always like that. Pero sino yung walang yan? Yan ang tanong again. Kasi ikaw naglagay dyan eh. Tayo naglagay, sabi nga natin eh. So, ibig sabihin, sisisihin natin ganyan yung presidente. Pero dapat ang tanongin eh, ano na naman ang ginawa ko? Bakit ko na-create itong klaseng... At para may mangyari, kailangan umpisahan natin sa pagtanggap na tayo ang may kagagawan nito. Kasi consciousness natin, kamalayan natin ang nagki-create. Kamalayan nating lahat ang nagki-create ng government na meron tayo. Kaya kahapon yata yun. May nagtanong sa akin. So, sino yung ibobot ang sinusuportahan yung for president? Sabi ko, wala. Ganun. Ang isasuportahan namin yung sino maupo? pag-improve ng consciousness ng tao. Okay. Para ma-improve din. So, in other words, ito nga, yung sabi nga natin na itong darating na eleksyon, may uupong bago. Ngayon, pag hindi na naman ako sa dahan ng mamamayang Pilipino, mag-e-EDSA 2, EDSA 3, EDSA 4. In other words, okay. Bulok na yun. Hindi kaya nga nagkakaroon ng mga ganyan eh, mga protest. Sino ang talaga, pag nagprotesta... It worked na kasi. Hindi kasi nga, okay. Ano yung nakita ng tao? Nakita nila masama. Sino ang masama? Yung presidente lang o pati tayo? Kasi nangyayari na palagi yan eh. Nakikita natin yung sarili natin na hindi maganda dun sa iba. So, pag nakita na natin yan, sabihin natin, ayoko yan. Pero actually, talungin mo sa sarili mo. Bakit nasa sa iyo rin yan? Bakit mo ayaw yan? Ang nangyayari ay nasa sa iyo rin. Alam mo to, maraming may gustong medyo iron hand or iron fist na mamuno dahil sa napaka negatibo na talaga, napaka-corrupt, na maraming krimen, maraming ganun at gusto nilang magbago na ganun. Pero ang kailangan tanungin din nila bakit dumami yan? Bakit dumami yan? Ano ba yung consciousness natin na create natin yan sa buhay natin? And kailangan mag-umpisa tayo sa na-create natin sa buhay. Kailangan doon mag-umpisa yan eh. Pag hindi mo natanggap yan, hindi mo aayusin, hindi ka gagalaw. Walang pagbabago. Yun nga talagang problema natin. Hindi natin nakikita sa sarili natin, nasa atin talaga. Tayo talaga ang bossing. In other words, wala talagang mangyayari kung ayaw natin mangyari ang isang bagay. In other words, kung gusto natin pagbabago, tayo ang magsasabi, magbabago tayo, lahat tayo magbabago, walang exception. Okay. Kaya isa sa mga maiba ko. Sige. One of the reasons kaya nagmamadali akong pumunta dito, sabi ko, di ba may mga times ako na, huwag na lang, uwi na lang ako. Hindi gumagalaw yung traffic eh. Pero inaabol ko kasi nakahanap ako ng kopya ng Our Father sa Aramaic. Anong kwan? Voice. Yung voice? MP3. Okay. Baka pwede nating yung kahapon. Okay. Anyway, to remind our listeners, kahapon binasa ko. Pero yung pagbasa ko ay parang hindi yatang tamang pag-pronounce, no? Tunog Koreano yata eh. Pero alam mo immediately. So, ngayon ipe-play natin yung exact pronunciation of the Aramaic version of the original Our Father. Na mamaya, babasahin namin uli yung direct translation into English. Pero ngayon, pakinggan natin yung
yung salitang kwan. So, pababayaan namin to medyo mahaba-haba ito. Hindi naman mahaba. Hindi naman masyado. Our Father. Mabilis naman, mabilis yung naman. Our Father. So, in other words, pakinggan lang ninyo kung how it really sounds like because that is exactly what Jesus said. That is in the yun ang language. Aramaic. Sige. Parinig Pakinggan na natin. natin. Exciting. Buti nakakuha ka. آووند بشمية نتقدى الشموخ تأتي ملشوتوخ نهوي سويانوخ اي كانت بشمية أبقرأ هلا لخمن سنقانا يومانا وشقلا خوبين اي كانت دبخنا شقلا الخياوين ولا تقلن النسيونة إلا بصا من بيشة مثل ديلو خاي ملشوتا وخيلة وتشبختا العالم ألمين آمين. Ayun. Alright. Wala. Ang naintindihan ko lang yung amen. Parang amen. Yung amen. In other words, ito na yung binasa ko kahapon. Abung was much that's alright. Pero mas maganda ang tunog kasi sa kanya parang Arabong-Arabong dating. Ano pa? Middle East ang dating. Ako Sabi ko, Koreano. sa'yo, Koreano ang dating. In other words, alright. Ganda, no? Alright. So, in other words, okay. So, taka muna. Meron ka. Anyway, so, alright. So, in other words, dilignan ninyo yung Aramaic version. Abun, sabi nga, yun yung O cosmic brother, from whom the breath of life comes, who fills all realms of sound, light, and vibration. May your light be experienced in my utmost holiest. Your heavenly domain approaches. Let your will come true in the universe, all that vibrates just as on earth that is material and dense. Give us wisdom, understanding, assistance for our daily need. Detach the fetters of faults that bind us, like we let go the guilt of others. Let us not be lost in superficial things, materialism, common temptations. But let us be freed from that what keeps us off from our true purpose. From you comes that all-working will, the lively strength to act, the song that beautifies all and renews itself from age to age. Amen. Sealed in trust, faith and trust. Yung amen lang nantindihan ko sa Aramaic. So in other words, Pareho yun kasi. ang ano. Now, if that was exactly the exact words and the translation, ito, ayun ang talong, saan ang galing yung Our Father? Kasi yung first word talaga means cosmic birther. So, pero interesting, kung ganun pala ang tunog ng ano. Buti nakuha mo. Sabi ko meron yan nadinig ko na kasi yan kaya lang wala ako sa laptop ko na Anyway, meron tayong message dito. Hi, Mr. Albert. Glad you're there. You're there now. This may be a bit off topic, but with your indulgence, what advice can you give to someone who's in the middle of the fourth or Mercury cycle? And that's from Benjamin. Fourth is what? Physical rest. Oh, nga. Ito yung Third nga yung physical na malakas. Physical strength ang third. Ang oh. rest is physical. Fourth Rest your is physical body. rest, Rest your body. No, ang importante rito is yung intellect mo, yung mental. Focus on the mental. Focus on the mental. Huwag ka na mag-focus muna on don't take too many chances on the physical. Para bang magbiglang mag-triathlon ka o magbubuhat ka bigla dyan or mountain climbing. I-take care of the body and don't huwag ka naman magpuyat-puyat. Alagaan mo na yung body. Ang strength ng nasa fourth cycle is the mind. Yun. So, things about the mind, about reading, about learning new things. Ganun. Or mga strategies, think of planning. Planning for the future. Kung ano yung mga balak niyong gawin. Analyze, yung mga kung ano mong gusto mong gawin sa buhay mo, whatever. So, mo na yung body. Huwag mo muna yung... Pwede rin, pero alalay lang. Alalay konti. Hindi yung the usual. Hindi kakatulad ng third cycle na kayang-kaya ng body. I don't want naman to say na you're going to be weak, you're going to get sick. Hindi ganun yon.
Kasi minsan pag sinabing mahina ang katawan, parang wow, kaya pala nagkakasakit ako o nakakaramdam ako ng ganito. Hindi. That's what we want you to the only thing that we want you to do is just continue exactly with kaya lang wag masyado strenuous. Now, the thing here is don't ever think that you'll get sick. Kasi nobody gets sick in terms of the body. It's always in the mind that you get sick in terms of sabagay. you're able May to mental attract. equivalent lahat yan, oo. sakit na yan. So, hindi yan sa body ang sakit, no? So, wag niyo isipin na magkakasakit kayo dahil nasa fourth cycle kayo. Hindi. Correct. Alright. Fourth cycle means just be careful with the body. It's not like the third cycle na. Magkiyani kayo. Yun. Alright. Yan. Oo. Segue, Oo, hindi. Kasi talagang ako... Si Tato is Tato and I are taking it regularly. Oo, So, kaya nakita maganda ko naman, maganda. Sabi ko, ako nasa, ano na tawag dito, palagi na lang forever third cycle. At saka, Hindi ko na naiisip yung kwan So, sorpresahin na lang namin kayo one of these days kasi may na-observe na si Tato sa napagbabago. Pero, Hindi, ang una ko nakikita ngayon, medyo, sabi ko nga ayoko sana. Kaya lang, ano ba yan? Bakit mukhang nag-iiba yung kulay ng buhok ko? Nagko-grow ng mga itim. Umiitim. At, yun na nga, no? Dumadami yung itim ko. Sabi ko, teka muna, gusto ko puti na eh. Kaya lang, buha ko bumabalik yung pagkabata ko na. Yeah. So, sabi ko, kung epekto yan, sige. Kasama na yung Magdaday na lang ako ng puti later on para mabalik ko already. I-blonde mo na lang kaya. Talaga pinanindigan yung... Kasi pinaninindigan ko yung Richard Gere look ko eh. Napatingin si Candy. Ay, Si Richard Gere gets away with it kasi sukdulan ng gwapo yun. Kanina eh. O bakit? Sa ano yung sinasabi mo? Babawi ka. Christian Bale look. Sino ba si Christian Bale? Yung sa ano? Yung sa Harry Potter? Sa Batman. Dating Batman. Christian Bale. Oh. Anyway. Alam mo kanina, bago ako pumunta rito, nasa isang mall ako dyan sa Mandaluyong. Nung pagbaba ko ng escalator, akala ko ako pinagtititilian ng mga teenager. Kasi, sabi ko, baba lang ako, biglang, ano, sabi ko. Dapat mo kagad yung ballpen mo. Pipirma ka na. Yung pala, may mga Koreanong, idol ako, nung singing group yun eh. Andun, talagang, sila. Anong singing group? Ako kung anong banda ng Korean, boy band. Okay. So, nandun na naman yung mga all-girls na, puro babae. Wala kaming alam dyan. Mga Koreanong lalaki, babae. Babae, lalaki ang banda. Oo nga, yun. Hindi, wala kaming alam. Alright, September 10, 2015, tungkol sa cycle. Naka-record sa CP ko. Naka-record sa CP ko. Sir Tato, Sir Albert, Ma'am Joyce, Willie. Nung diniscuss natin yung cycles natin, September 10, 2015. Alright. So, inulit lang namin. Inulit namin uli yan. Kasi kung minsan, dami nagre-request eh. So, finally, we had one episode na doon lang namin talaga binigyan ng pansin in terms of like ginawa na namin ID doon sa namin. So, you can check our YouTube tapes, account. Yun na nga yung mga videos no? So, nandun yun. Ano tawag doon? Sun Cycles. Yeah. Alright, so... Kasi nakakatulong din talaga. Pati sa amin, nakakatulong yun eh. So, whatever we know na nakakatulong that helps, why not? Di ba? We i-impart namin kagad sa inyo. Okay. Yeah. Going back to tayo ang boss. Alright. Kasi kanina nga, sabi ko nga, eleksyon. Pero sabi ko, anong kabuluhan ng eleksyon na ito? Dahil namimili na naman tayo ng isang liderato. Pero talaga, sabi nga, tama yung ginawa ni Pinoy na kayo ang boss. Kaya lang, hindi naintindihan ng tao kung ano yung ibig sabihin ng kami ang boss. Akala nila
pag tayo ang boss, kung ano yung gusto natin, susundin ng presidente. Ang gulo naman nun. Oo, di ba? Alam mo ba na 100 million tayo? Oo nga. So, sabi, Di, pag sinundan ng lahat, kung kanya-kanya yun, di ang gulo nun. ang ibig sabihin ng tayo ang boss, kung hindi tayo nagbabago sa kamalayan natin, mananatiling ganito pa rin ang takbo ng ating bansa. Dahil ang kamalayan ng masa Pilipino ngayon, itong nag-create ng mga ganitong traffic, ganitong mga problema, yan ang kalagayan ng ating bansa ngayon, dulot ng kamalayan ng Pilipinas, ng Pilipino, bansang Pilipinas. Alright, so, boss kasi ang Pilipino. Siya talaga ang boss. Siya magdidikta niyan. Yan naman totoo, di ba? The power comes from the people. Kahit na sino umupong presidente dyan, hindi na mababago yan. Kita mo nga sa customs, kahit na sino umupong napakagaling na secretary dyan, hindi na babago. Nag-resign na lang o natatanggal dahil hindi na nababago ang sistema. Dahil nga yung prevailing kamalayan doon sa opisinong yun, ganoon. Hindi naman nila kasi pwedeng baguhin lahat ng mga tao doon eh. May ano yun eh, may ano ba yun? Yung right of basta hindi pwedeng basta matanggal. Oo. Tenure. Okay. May tenure. Meron naman message si Benjamin. No? Thanks. Ang masasabi ko, let us vote With our consciousness. Yes. Visualize natin how we want our country to be, the culture, what our people could be, and it shall be so. Actually, yan ang ating maganda pag-usapan ulit. Thank you for that input. Pinag-usapan na natin yung last year. I even had a vision of what the Philippines should be like. No? Kasi dapat talaga may vision tayo as to what our country should be like. Kasi doon na natin makikita kung ang direksyon natin. Ang tingin natin sa country natin talagang only in the Philippines. Yun ang palagi sinasabi natin pag meron tayong nakikitang hindi kanais-nais, ay nako, only in the Philippines. So, ibig sabihin, So, kakaiba hindi, kaya nga, only in the Philippines. Kasi nga, doon na natin nakikita yung kamalayan na umiiral, no? So, dito lang talaga yan na mangyayari. So, sir, EXO pala yun. Nandoon. Po, Korean. Magaling pa din po ang Hagibis. Kahapon na pinag-uusapan nga lang namin yung Hagibis kahapon. Dahil sa Hagibis nawala yung mga grupong katulad nila Tato. Nawala kami yung sa eksena. Dati pati affected PSTN company, ganun lahat siya. Nagbago trend Nauwi sa village people. Yung. Alright. So, okay. Yun na nga. Boboto tayo lahat. Kaya lang nga, pag boto natin, we have to really now become... What can they do? Yun na nga. We have to visualize exactly... They have to start visualizing talaga, no? The kind of president we want, the country that we want, sama-sama tayo. I-ano natin yan. Bukas sa Lunes. Maganda pag-usapan natin yan. Thanks for the suggestion, no? Kasi nga, dito natin talaga binibigyan ng importansya itong ganitong klaseng pagbabago na makita natin sa ating bansa. Alright. Meximan, thank you for listening. Naihabol mo naman yung habol. Tsaka meron tayong Aramaic na Our Father. Ngayon, labang ka dun. iwanan natin yan dito. Papatype na para pag may mag-request uli, play natin uli. Para talagang sabihin natin, ito talaga yun. Ang saya nito pag may medyo ara-arabo doon. Maghanap tayo ng... kontrahin nila yan. Maghanap iba naman ang ng pagkakasabi. Maghanap Who knows? tayo We're open to that, di ba? So si Albert Padlan po to, Friday na magkakarinigan tayo, Lunes na uli. No? Thank you for keeping us company for the whole week. It's really a joy to be able to impart all of this knowledge, all of these experiences to you guys. And sana subukan nyo para magbago rin ang kamalayan nyo, magbago rin ang buhay nyo. Okay. Thank you. Si Albert Padlan po. Thank you. Ang inyong lingkod hanggang sa Lunes. Alright. So, ang tabayanan po ninyo ang programang Tropang Pak na Pak. At
Ito ay isang magandang may iwanan ko sa inyo. Alam ko ninyo, maganda ang Pilipinas. Maganda ang kalooban ng mga Pilipino. Kaya, anuhin natin yan. Palagi natin isipin na yun talaga yun. Totoo yun. Hindi yung ibang klaseng nakikita natin. So, palagi natin isipin na maayos ang mundo natin, maganda. At yan ay simulan natin sa ating sariling mundo, sa ating sarili. Maraming salamat po. Ito si Tato Malay, nagsasabing isang magandang kamarihan sa inyo lahat. The exciting, the thrilling, and scientifically matched cockfights of all time is now at San Lazaro Leisure Park. The Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club invites you to the inaugural Breeders' Festival at the ground floor Turf Club Building, San Lazaro Leisure.